Yo guys! What's up? And welcome back na naman dito! Sa ating channel. Okay, so today, pag-uusapan natin ngayon mga papa, ay ang magaganap na update. Actually, nagaganap na ngayon. Currently, updating na. No? Naayos na nila yung yung in-game update dito sa Lord 9 Infinite Class. Okay? Today, March 18, Wednesday, mga idol. Siguro mga launa o baka mag-extend pa to. Katulad ng inaasahan. Okay? At katulad ng inaasahan, mga papa, ang server transfer, mga papi chulos, ay na-postpone. Okay, kita nyo naman yan. Kitang-kita nyo naman, ni-highlight na natin, postponed na yan, mga papi chulos. Okay? Sa kadahilanan, anong kadahilanan niya? Ang dahilan na ito. Anong dahilan na naman ito eh? Ayan o. Inform you the fourth server run schedule for 18th March Wednesday has been delayed. Okay, delay daw mga papi, buntis. And during the pre-transaction inspection process, some issue were identified. So it was determined that additional time for verification and fixes is required to ensure stable service. So that schedule has been postponed. Okay? So yan mga bossing ko, basahin nyo na lang yan. Basa yun sa madaling sabi na postponed. Okay, so balik tayo dito. At mga papi, marami nag-aabang nito. Itong palabas na ETES. Artifact mga idol. Alam nyo na yan. Narinig nyo na rin yan. Okay? Kung paano yan nangyayari. Siyempre, ano na naman to? Samon-samon na naman to. Para siyang avatar. Pero ito, 3 ata yan, mga bossing eh. So, medyo makati-kati yan. Marami na nagpondo dyan. Marami na mga whaler ang dito. Nag-aabang nito para yung talagang pumutok ng gusto yung mga combat power nila. Okay? Then, yun nga, artifact equip. Mga papi, artifact consists of 3 types. Ay, pucha, 3, no? Aray ko. You can equip artifacts according to each type and their effects will be applied when equipped. Okay? So, yun nga. Ini-equip siya. No? Para siyang yung basta yung para siyang, ewan ko, parang to, imprint ata itong isang to. O parang item lag, parang ganon. So, tignan na lang natin yan mamaya dito. Sa video, no? Tapos may combination din, parang avatar. Ayan, duplicate artifacts can be used as combination material. So, para siyang avatar, mga papa. Can be performed up to 4 levels. So, parang yan, common, uncommon, ganon. Epic, may legendary rin dyan, mga bossing. So, yun. Parang siya, ganon ang sistema niya ito. Parang siyang avatar, tapos combine ka ng avatar, ganon din yan. Yung may bilog-bilog, yung may ring-ring, ganun lang din yan. Nakita ko na yung video niyan eh. Okay, then may finalization din. Ayan. If you obtain an epic or higher artifact through successful summoning or combination, you can acquire it by clicking the finalize button in the artifact then finalize tab. Di ba? Parang ganun lang. Ang avatar talaga siya. Papa, kung paano. Then RNG pa rin yan, kung paano siya makuha. Tapos may diamonds din. Then may pera rin yan para makapag-summon ka. Then, yun nga, artifact collection. May collection din siya. Parang avatar din. Then, artifact summon shop. Yung nakikita natin sa taas, yung parang may mga banner-banner doon. Feeling ko may ganun yan eh. Yung may, nakalagay dito. Meron siyang guaranteed summon ticket. Ayan, parang yung nabibili natin na 430 pesos, tapos pag binili mo yung 10, 4-3. No, tapos may sure ball na may epic sa dulo. Or merong for example 50 draws na or 100 draws. 'Di ba? May sure ball na epic doon. Mga ganun 'yan. An artifact summon menu will be added in the summon shop. So magdadagdag na sila dito imbis na avatar lang. Magkakaroon pa ng isa. Artifact summoning consists of epic artifact summon and permanent summon. Okay? Epic artifact summon can be performed using a guaranteed summon ticket or diamond. May guaranteed summon ticket. Diba nakakabili tayo nun yung mga avatar, guaranteed na avatar summon ticket. Yun yung sinasabi ko. Pag naka 50 kayo, meron kang makuha ng sure ball na box doon. Tapos meron siyang rare to epic, may sure ball epic, pagdating ng 100, ganon.
Diba? Ayan, no? Epic Artifact Summon can be performed using Guaranteed Summon and Diamonds. Siyempre, 3K Diamonds na naman to sa 11 times. Then 300 sa isang pirasong summon, mga papa. Pagka diamante ang inyong gagamitin. Okay? Ano natin sa views? Ayun, Guaranteed Summon ticket. Una siyang magagamit bago mo magamit yung diamond. Okay? Parang ganun lang din. Parehas lang. Pinalitan lang ng artifact yung summon, no? Parehas lang din ng ng galawan, no? Gagamitin yung pera ninyo niyan. Ubusin kayo dito, boss. Wakwak kayo dito. Using diamonds consume 300 or 1,000. Ayun, sabi ko. The maximum number of summons with this specified period is 220. And additional rewards are given at certain summon counts. So, yun yung sinasabi ko kanina. Para siyang avatar. Di ba? Hanggang 220 yung summon na count. Sa dulo nun, may sureball na epic. Parang ganun. Sa 55, may box ka doon. May rare to epic. Mga ganyan. Ayan o. Nakalagay dyan, boso. Times 55 na ginawa mong summon. Ayan. Meron kang rare to epic na box na ano. Tapos sa 110, Amethyst Artifact Summon. Epic yun. Sureball. Okay? Hanggang 220 yan. Yari sa inyo. Tapos may lumabas dito mga bossing. Ito, ginagawa natin, yung sinasabi natin dati sa live natin. Then mayroon din sa ating nag-click about dito. About sa weapon specialization. So ano nga ba ito? Mga papi, maganda niyan kung nakapagpa-level na kayo ng mga alt ninyo. Like hanggang mga kahit 60 lang. Or much better kung 65, no? The higher, the better, mga papa. Kasi po, unlocks when the combined total of all weapon mastery experience reaches at a certain level equivalent to 96, mga papa. Okay, combined. For example, ang level ng ano mo ng iyong battle staff is 50, tapos ang level ng iyong tawag dito, bare hands is 46. So, pag kinumbine mo yon 96. Tama? Parang ganun siya, kino-combine. Hindi lang nung isang specific weapon na dapat level 96 yan. Hindi. So, combine siya, mga papa. Maliwanag. Okay? Combine. So, hindi naman siya ganun kadugo. No? Papalevel lang kayo ng lahat. Maganda kung lahat. Level mga 65 o kahit 60, ganun. At least, di ba? Para marami kayong points, no? Na marami kayong ma-unlock, mga papi chulas. Okay? Specialization can be viewed in the specialization menu. So, meron daw yan. May click mo lang yan. May tab na yan. Madali ka na makapunta doon. Okay? Specialization can be leveled up to 300 and grows through defeating monsters. Okay? Specialization requires promotion at certain levels to progress further, consuming necessary materials and commodities. So, mamaya pakikita natin yan sa video. May video tayo dito. Naka-ready na yan kung paano siya. Nagpakita ko na nga sa inyo. And dito yan, mga bossing. Dito yan. Makita natin dito. Okay. Ito yung sinasabi natin, yung specialization. Panoorin natin yung video. Okay. Then, kasi dito, meron ka rin mga ma-unlock. True! Ito. Pakita natin. Yan. Specialization. May na-unlock siya. Ayan o. Kita nyo. Balik natin dito. Yan. Dito sa pinakauna. Ayan, may tab doon, guys. So, nakita nyo? May tab dito. Ayun yung tab niyan, mga papa. Ayan. Okay, then pag kinlik mo yan, lalabas yan dyan, unlock. Okay? Up. Diretso. Ayan yun, boss. Level 1. Kung makikita, may level yan, then may percentage. Okay? Yung sinasabi nila, by defeating monster, nagle-level up. Tapos may magagather ka mga points daw dyan, sabi nila. Ayan o. Up. Ayan o. Kaya dito yan, pagka napa-level mo yan, level 1, may siya nailagay. Pa-level lang siya. Ayan o. When the combined weapon mastery of multiple weapon reaches at certain level, mga papa. Yun ang nakalagay dyan. So, nagdadagdag siya ng point. Ayan, specialization will be unlocked. And some traits are unlocked only when specific conditions are met. Katulad nito. Ayan o. Acquisition requirement.
Relic reach total level of 250. Then complete the power of relic achieved. Ayan. Yung mga ganyan. Ito pa isa. Craft, acquire, destroyer's chest. May mga malalabas ka dyan. So, hindi lang siya tungkol doon sa pagpapalevel ng armor, ay ng mga weapon master ninyo, pagpatay ng mga master. Meron din siyang mga condition, no? Para makuha, nag-level siya, guys, oh. Ayan, oh. Specialization experience, meron sa ilalim. Okay? Ayan, oh. Dual daggers. Ito naman sa ibaba, specialization. So, nagle-level siya. By increasing your specialization level through monster hunting, you can earn specialization points. Okay? Maliwanag ha. Which can be used to invest in stats or skill traits. Di ba? Diretso. Yan. Traits can be reset using gold. So, nare-reset din daw siya. Gamit ang gold. Okay? Parang yung sa stat points natin. Okay? Itsura niyan mga papi chulos. Para lang may mga idea kayo kung paano siya nag-work. They can advance to the next stage. Yaman ni popcorn. Hanggang dyan lang muna. So, balik tayo dito. Ayan. So, yun yung tungkol sa specialization mga papa. So, ito pala yung mga ma-unlock ninyo. Tapos, andito din yung acquisition method. Okay? So, yung una is yung tracker and automatically acquire upon unlock. Ina-unlock lang siya. Sniper, Sage, Fundamentals, MP, yan. Yan yung mga yan. Automatically acquire upon unlock. Itong mga to. Then meron din dito, ito naman, para ma-unlock mo itong assassin, purchase assassin symbol from exchange merchant in Lord's Arena. So ito yung mga, yung mga kailangan yung bilhin para ma-unlock mo itong mga to. Ito namang isa achievement. Reward when clearing Spire of Trials 135F. Lalabas na yan mga papa si Hellblaze. Okay? Then si Iron Wall, lalabas yan kapag ito na yung nangyari dyan. Achievement reward when achieving power of relic total 250. Then si Destroyer, kailangan bumili ka ng ito ata yung Destroyer tama ba? Obtain the left and right fragments of the split Destroyer symbol and craft them. Pucha, kinakrap Iba to. Okay? So, kinakrap siya. Piling ko ito mahirap to. Piling ko lang. Hindi mahirap talaga yan. Pinakadulo po. So, Destroyer. Aray mo. Okay. So, yun. Ito yung pang-Destroyer na kinakrap. Can be obtained when defeating Drakas Elite Boss. Sa Drakas to. Sure ball. Okay? Para ma-obtain nyo to. Yung Destroyer symbol na to. Tapos kinakrap. Okay. So, ganun siya. Can be obtained with a certain probability by defeating guild boss stages 5 and 6. Ay, pucha, pwede to Sa guild boss lang to. Nakukuha. Malamang marami nang tumambay sa elite boss ng Drakas na ito, mga papachulos. Tapos kinakrap, Ayun, Okay, so yun, para makuha tong Destroyer. Tingin ko mahirap yan. Hindi yan ganun kadali. Okay, so balik tayo dito. Ancient Citadel Boss event, mga papa. So may bago. Okay, so para mas maintindihan natin tong mga to. Okay, so may bago daw na boss event. Okay, Ancient Citadel. Ano nga ba yan? Punta tayo dito sa video, mga papa. Eto yun. Okay, eto yun. Okay, kita niyo ba? Sige, kita naman pala. Okay, so eto yun, mga papi chulos. An event exclusive map where various rewards can be obtained. Ancient Citadel will be added. Okay? Ayan yung boss, mga papa. So, tingin ko 6 tong boss na ito. An event boss will appear at certain intervals. Para siyang Ratan Partonetra. Ayan, dito siya lumalabas sa Destroyer. Pag kinlik nyo yan. Okay? Para di kayo maligaw kung saan yan nakikita. Yaman ni popcorn. Ayan, World Boss Spawn Info. So, ito yung lumabas. Mga papi chulos. Okay? So, fast travel nyo lang yan. Parang lang din, Ratan Partonetra. Lumalabas lang siya dito. Sige, panoorin natin. And when it does, you can enter the Ancient Citadel through the icon next to the minimap. Yun nga yun. Yaman ni popcorn. Spawning, The event boss appearance time can be checked under boss status destroyer. Ito yung mga itsura, mga papa ng mga bagong mga yung event boss natin. Ito si Duplican, Juanitas, Metus. Kung mapapansin nyo, pamilyar yung mga pangalan yan. Okay?
Ano na lang yan, recycle. Recycle nila to. Okay, ayan. Oh, ang dami Madami din, Papa. No, ayun yung mga chest na nakukuha, mga Papi Chulos. Participation na reward, meron din. Isang piraso, pero meron din dyan yung parang depende sa contribution, no? Meron din dyan. Di ba sa Ratan Parto Nedra, pag top scorer ka, meron kang epic na chest dito. Ano naman? Yun yung count parang 3 piraso yung isa Kung makikita ninyo dito. 3, 2, 1. Ibig sabihin ito yung participation, 1 piraso lang. Okay? Pagka top ka hanggang 20, Ayun, 6 to 20, ano ba to? 4 to 20, ayan, 3. 2 pala. Ito, top 3. 3. Top 2, 3. Tapos ito, parang ginto ata to. Basta yun yun. Top 1 ka. Ayun, yung mga makakuha mo. Ang gaganda, Oo, no? Ayun, ang gaganda, mga papa. Okay. So, yan. Stone Legends. Ayun, ang dami pinamimigay, mga bossing, Pero kailangan mag-top 1 ka dito. Radiant Life Course and Passive Skill Book Pieces. So, medyo madadagdagan na yung natin. Yung source natin ng skill book. Yung passive skill book pieces natin na napakahirap kunin. Diyos ko, Day Marimar. Okay? Ayan. Okay, so yan. Balik tayo dito, mga bossing. Nasa artifact tayo. Ulit. Okay, baba tayo dito. Okay, ito pala yung magiging rewards ninyo dun sa chest, mga bossing. Basahin nyo na lang dyan. Hindi natin para isa-isahin yan. Pero yun nga, napakaganda. No? Ganda yan. Binibigay nyo lang yan. Mahirap na lang. Okay. Drakas, mga bossing. New item drops. Meron na. Bago sa Drakas. Normal and Elite. Normal to Elite Monster. Okay, may bagong drops dyan. So, ito yan. Using sealed box. Ito, Essence of Crimson. Ayan. Then, Scarlet Lotus Core. Okay, the crafting recipe for new items will be added. Ito yun. Sealed box of place, Scarlet Lotus Core. When using sealed box of place, you can obtain one of the items below based on set probability with quantity given with a specific range. Ito yung laman ng chest pag nag-craft ka. Okay, yung box of place na yan. Ito daw yung laman. Basahin nyo na lang yan. Okay, basta doon sa punta kayo dito. Alamin natin lahat doon sa in-game, no? In-game update na. Normal toilet daw, may bago. May kita naman natin yun. Okay, achievement. Titles, may mga bago 59 new achievements, dagdagan. 60 new titles related to the hidden classes will be added. Okay. May bago tayong title na. Dahil nilabas na nila ang 4, mga papa. 4 ba? Ilan ba to? Immortal Knight, Trinity, Harbinger of Storms and God. Okay, 4 nga, mga papi chulos. So, good luck. Sana makuha nyo to. No? Maano niyan, kayo makadiscover para yung pangalan ninyo nakalabas na dun. We look forward to seeing you discover the new hidden class for the first time. Sino makakuha niyan? For the first time, sino makadiscover? Sila yung malalagay dun sa pinakailalim na class codex. Dun yung pangalan ninyo. Okay? 2, 3, 4, 5. Lucky draw. May lucky draw. Ayan na daw yun. Yung lumalabas. No? Round 1, round 2. Andito yung oras. 7. So, Friday ng alas 7 hanggang Sunday ng alas 7. Alas 7 Ayos round 2 naman, alas 7 pa rin. 3:27. So, 27. 20 tsaka 27. Ng alas 7. Okay. Then, mga papa, ito yung pala. Yung sa gear. Gear tsaka avatar. Yung round 1 gear, sa round 2, avatar. Okay? Ito yun. Yung pagkakasunod ng lalabas, baliktaran lang. Base, Medea. Round 1, gear, avatar. Round 2, hindi parehas lang pala. Ito round 1. Round 1, gear, avatar. Round 2, avatar, gear. Hindi naman natin kinukuha ito masyado yung avatar dahil napakamahal naman kasi ng pagsasamon niya. Day Marimar. Summon shop. Begin the summon shop will now display on the pop-out, allow you to check the situation during battle. The summon shop pop-up will be improved to allow you to view lucky draws, avatars, and artifacts all on one screen. Teka lang. Ito ba yung lumalabas na malaki? Yung nakakabuisit?
O, ito ata yung sinasabi nila. For large, clicking the desired summon banner will take you to the summon screen. Ah, okay. So, para mas mapadali yung pagtalpak mo dun sa summon, lalabas na yun, tapos i-click mo lang, pupunta ka na agad dun. So, hindi naman ito masyadong importante. O, guild. Oy, iniba na daw nila. Pinaganda daw nila. The guild skin has been improved so that today's live fortune banquet and guild black market in the guild base can be accessed directly via the quick menu. Okay. So may bago daw dito. So tingnan na lang natin yan in-game. No? Hindi naman siya masyadong importante siguro. At 3-second cooldown in apply using quick menu. No? Yung this fortune banquet menu requires 5 oath fragments. Using today's fortune or banquet through the quick menu requires. May bayad pa. Okay. Oath fragments are not consumed when accessing the guild base directly. The quick menu cannot be used if the guild base is not open. So, tingnan natin to anong ginagawa niya itong isang to. Okay? So, yung isang may bayad pag nasa labas ka ata ng guild base. Pero pag nasa guild base ka, walang bayad. Parang ganun yun. World Trading Post. Ano naman to? When selling items in the World Trading Post, clicking the current listing price or the last sale price will automatically set the price to that value. Okay. So ano to? Nakaset lang. So para maiwasan yung mga nagbababa ng presyo siguro to. Kasi yung bilis mo ba ng item kaya ito siguro yung ginawa nilang solusyon. So, ewan natin, no? Malalaman natin yan. Hindi naman masyado to importante. Guild Black Market, ano to? The rewards obtainable when bargaining or for items in the Guild Black Market are adjusted before solidarity token times 300. Adjusted solidarity token. Dagdagan nila. Animal. Yan mo na yan. Mounts! Yan, may bounce daw. All equipped and owned tabs are added to the mount filter. Tama. Filter. Improving search convenience. So, papadaliin daw nila yung pati owned kasama na. Pati yung equip, owned or tab. Magkakaroon lang dagdag na tab lang daw para madali ka makapag-search kung yung mga specific na hinahanap mong mga stats, no? Ano to? Equips. Only the list of equip stats is displayed. Yun nga. Para lang ma-filter out, no? Madali. Then may bago tayong event log, mga papa. Mawawala na yung mga nasa event log ninyo. Pagpasok nyo dyan sa game, for sure, magtataka kayo niyan. No? Oy, bakit bumaba yung combat power ko? Kasi po, nabawasan kayo ng logs. Yun yung sa event log. So, mag-craft na lang kayo ulit yan. Madali lang naman. Then, ito yung mga extra effects na mangyayari dyan. No? Pag nakapag-log ka ng isa, ayan, defense power, accuracy. Ganda rin. Damage should decrease, defense penetration, attack speed. Okay, kumpletuhin nyo agad yan para sulit. Okay? After Artifact Launch Celebration Special Check-in Event. May check-in event day 1 hanggang day 14. Okay, pinamimigay sila dito. Ganda din, ganda. Ganda rin ng mga reward. Okay, ano to? The contents of chests obtainable through events are as follows. Inducing a chest will grant one item based on set probability. Okay, may chest daw. Ano ba to? Saan nakuha tong chest na to? Expert ability upgrade scroll chest. Elementary shining temporal piece. Wow! Okay, so ito yon, no? Sa day 12 makukuha natin. Dito. Ayun, no? Elementary, expert ability chest. Mga chest yan, nakukuha pala. Kasi ito yung mga probability na pwede nyo, merong intermediate hanggang maestro. Ito naman may 5k temporal sa elementary dito. Kung nakuha nyo dyan. Kinukuha lang yan. Check-in ka lang, makukuha mo na yung mga chest na yan. Okay? Artifact Launch Celebration is Special Mission Event. Okay? Dito mga bossy, may dismantle rare. Mag-dismantle ka lang. Mag-e-enhance ka lang. Doon lang yan din sa may event mission. May bago na. Release Humoon, 5 beses. Defeat Monster, 10,000. Kasi ito yung mga reward niya. Okay. Fated Avatar sa dulo. Pag natapos mo yan lahat, isa. Pares lang.
Kung anong, ay, ito gusto ko to. Wala ako niyan eh. Ay, kaso uncommon. Ang ganda rin, ano. Ganda din. Di rin tinipid eh. Oo. Okay. Ito naman. Ancient Citadel Boss Raid Mission 1 and 2. Kailangan yung pumatay ng ano, ng, yung dun sa ano, yung Ancient Citadel. Ng mga lumalabas dyan. Okay. Kaya kung may kawar kayo, gawa na kayo ng alt para matapos ito. Kasi sigurado, pag ginawa nyo to gamit yung main ninyo, tapos may kawar kayo, tapos ano kayo, dehado kayo sa server. Good luck kung matapos nyo tong isang to. Okay. Ito yun, si Duplicant, si Metos Clemantes. Kung matataka nyo, bakit ganyan, no? Ano lang yan, sa may destroyer lang din yan. Dito lang yan, pakita ko na nga. Pambira kayo. Teka lang, asan na yun? Ito, ayan, dito lang din yan. Ayan, tignan mo ha. Pag kinlik mo yan, lalabas yan. Mababasa natin kung ano yung mga nakukuha. Ayan o. Ayan, Duplicant, Juanitas. Ayan, mapapansin nyo. Metus. Sapir. Diyan lang din yan. Lalabas-labas. Okay. Kaya, ayun, ewan ko. Ganyan lang din yan. Asian Citadel. Dalawang piraso yung ano. Ganda ito, puro temporal guys. Yung bigay. Ito naman, 10 piraso kang papatay. Ganda din. Ang dami palang boss doon. Mga bago to. Duplicant, Metos, Clemantes, Yuraura. Lahat din, no? Inano nila, na-recycle. Okay, ganda din eh. Ang ganda, dito tayo. Ayan, Summon Avatar. Glorious Artifact Summon Ticket. Artifact Launch Celebration Push Reward. During the event period, logging into the game daily from 5:30 to 10:59 will grant the daily reward via mail. Via mail. Once per account. Daily rewards can only be claimed by logging in during the specified time, and past daily rewards will not be granted separately. The Fate Artifact Summon ticket obtained from the event can be used starting at Mastery Level 55. So may binibigay silang mga ganites? Gagi, legit ba to? Libre lang? Ang ganda yung 14. Totoo ba? So pagka inipon mo to mas matibay? Fated Artifact Summon, Glorious. Oo nga no, ayan o. 3. Ang dami nito kung libre to. Event period Logging into the game daily will grant the daily reward via mail. Okay, so libre. Ang ganda din. Ang ganda ng event, kagi. Libre lang guys. Malay nyo. Makakuha kayo dyan ng legend, no? Okay. So yun mga bossing ha. Ayan, ganda din. Yung pinakamagandang nabasa ko dito. Libre. Okay, ito, new conditional product. Ano to? So pagka nakapagpa-level ka ng Mastery Level 15, may lalabas na bagong budol. Artifact. More on artifact naman to. Dinagdagan lang nila. Imbis na avatar lang. Ay, may artifact. So, dahil budol, guys, ha? Okay, kita niya? Agape-abe. Product name. Out of Fate Agape. May bagong product ha. Budol. 590 pesos. Diamond 200. Agape saddle. May bagong saddle, mga papa. Ayan, itsura. Kambig. Okay? Avatar Summon, Undying Hope Dan. Ayan, pick up. Pick up Avatar Summon to ayan May 300 diamond. Tapos dito sa 11 naman, times 3,000. Okay, budol na naman mga papa. Skuday Marimar. Dito tayo, 5 new products. May bagong 5 product na bubudulin kayo. Ayan 1, 2, 3, 4, 5. Permanent Artifact Summon Package. 2,150 pesos. Okay. Ayan na, Diyos ko day Marimar. Gastos. Nako po, Rude. Moron Artifact. No, ayan Hindi na para basahin itong mga to. Bahala na kayo dyan. Basta, maganda kayo ng 20 mil. 20 mil mga po. 50.
Sureball yun, meron na kayo nun. Mga legendary artifact niyan. Basahin nyo na lang yan, mga papa. Basta budol yan. Ayoko niya. Okay. Battle Pass. Siyempre, yung inaabangan natin. Ganda na ng Battle Pass natin ngayon. No? Benching ko na yung temporal na binibigay. Okay. Meron na ba kayong mga tigo 1.5 na diamonds dyan? Pambili ng ninyo. Battle Pass. Ganun pa rin. Parehas lang. Walang pinagbago. Benching ko na temporal. Yun lang gusto ko dyan eh. Okay, so yun, mga discontinuing and bugs pieces, quick fixes and everything. Okay. Bago tayo mag-end, haba na ng video natin ha. Panoorin pa ba natin to? Hindi na siguro. O, ito yung sa artifact ko. Quick look. O, yun sa artifact niya. 3 parts yan, mga bossing. Oh. Diba? Ang galing. Ayan yung itsura pagka magsasamon ka ng abat ng artifact. Gagi, ang ganda. Oy! Ano yun? Ayan yung summon. Pag magsasamon ka, ganyan din, oh. Circle din. Ayun yung finalization para ipa-finalize yung artifact na makukuha niya. Epic to legendary. Okay. Ganda. O, ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong classes ata ito. Eden class. Okay? So, yun. Napaliwanag naman natin doon lahat siguro. O, ito yung out of Agape-Abe. Ito yung package na po doon. Okay? So, yun lang mga bossing. Maraming salamat sa panonood. Sana, tignan natin yung in-game. Yung mismong in-game update. Ang alauna siguro yan. O baka mag-extend pa yan mga bossing. Yun lang mga boss. Sana, yung nagustuhan itong video na to. Na ating pilit na inintindi. Okay? Upload na lahat ito agad. Para masaya. Please, leave the comment. Kahit na anong komento yan, bossing, tanggap natin, hindi natin di-delete. Sila mga boss, maraming salamat sa panonood. Yo, once again, this is Bench TV, and see you in our next vlog. Peace out. Thank you very much. Bye-bye. GG's.